Mahigpit na tinututukan ng Department of Information and Communications Technology ang mga nagpapakalat ng fake news na posibleng magdulot ng kaguluhan at takot sa publiko. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ang tutukan ng bariloyan sa loob ng Senado na nagpatindi ng tensyon sa mataas sa kapulungan kagabi. Sinabayan ang ingay ng mga netizens sa mga social media. Babala ng Department of Information and Communications Technology, mahigpit na binabantayan ng ahensya ang mga digital platform sa harap ng nangyaring komosyon. Sabi ng DICT, tutukuyin at pipigilan ng ahensya ang mga post o naghihikayat na dagdagan ng gulo o nag-uudyok na maghasik ng karahasan. Ganitong uri ng aktibidad sa ating cyberspace ay hindi kailanman kukonsintihin ng DICT at CICC. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Nanawagan din ng DICT na tigilan ang pagpapakalat ng fake news hinggil sa nangyaring insidente kagabi. Iniimbestigahan na ng pambansang pulisya ang nangyaring putukan sa Senado sa harap ng paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa na sinasabing co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon, mga edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko. Hinimok ng DICT ang publiko na tanging sa mga lehitimong ahensya ng gobyerno at media kumuha, magbahagi at magkomento. Sino mang mapapatunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng maling impormasyon online at karahasan ay hindi palalagpasin ng CICC at sisiguraduhin na mapapatawan ng karampatang parusa. Alinsunod sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act, maaaring mapatawan ng multa at hanggang 12 taong kulong ang mapatutunayang nag-uudyok ng karahasan o kaguluhan online. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.